Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakatakdang magsagawa ng high-level defense and security meeting ang Pilipinas at Japan sa susunod na buwan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bibisita sa Pilipinas sa July sina Japanese Prime o Minister for Foreign Affairs Kamikawa Yoko at Defense o Minister of Defense Kihara Minoru. Layo ng pagpupulong na paigtingin ang kooperasyon at ugnayan sa larangan ng seguridad sa kabila ng umiinit na tensyon sa rehiyon. Samantala, nakahanda din na tumulong ang Japan para sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard at isulong ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mangingisda at magsasaka. Ngayong araw, bumisita ang Pangulo sa Bohol at Cebu para mamahagi ng 10,000 pisong cash assistance. Bukod dito, nagpaabot din ang pamahalaan ng farm machinery and equipment, abono at iba pang livelihood assistance. Tiniyak naman ng Pangulo na handa ang pamahalaan para sa nakaambang o epekto ng La Nina. Patututukan din niya ang mga infrastructure project para maiwasan ang anumang pagbaha. Sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan nasyonal at lokal, hinihiling ko ang inyong pakikiisa upang makamit natin ang hangarin natin na walang maiiwan sa paglalakbay tungo sa mas maliwanag at mas maunlad na bukas. Tiyakin po natin na makakarating sa lahat ng benepisyaryo ang tulong na inilalaan natin para sa kanila. Samantala, alamin natin ang ibang balita kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, nakatakda nga ipasigarbo sa Department of Tourism Region 11 ang mga bagong diving sites dinhi sa Davao Region. Kana pinaagi sa himuon nga Davao Dive Expo 2024 sa usa ka mall sa lanang ning Dakbayan. Pagahimuon kini karong Hulyo 5 hangtod 7 ning tuiga. Dunay pahigay nga forum gikan sa mga ilado nga resource speakers ug atangan usab ang nagkadang aqua sports products ug mga exclusive deals nga naghanyag sa mga exhibitors sa maong aktibidad. Tema sa Davao Dive Expo karong tuiga mao ang Dive with a Purpose. Kung asa tinguha nini nga mas mapalapdan pa ang kahibalo ug pagtuon sa pagpreserba sa kinaiyahan ilabi na sa atong kadagatan. Creating awareness, no? We have yun nga, different organizations na merong mga marine protection projects. They will give their talks and they're gonna share stories on how they have successfully helped in protecting our coastal reef. Samtang voluntaryo nga ni surrender ang tulo ka mga miyembro sa Communist NPA terrorist group sa 36 Infantry Battalion sa 4th Infantry Division Philippine Army diya sa Barangay Puyat, Carmen, Surigao del Sur niadtong Hunyo 13 ning tuiga. Gila kining sila Romnick Imba Fernandez alias Ruro, miyembro sa Squad 2 Platoon 2, Jeneline Ascares Quezada alias Ken May, medic sa Platoon 1 ug Bruce Lee Dominios alias Loloy, political guide sa Squad 2 Platoon 2. Nalakip sila sa Sub-Regional Centro de Gravidad, Sub-Region Committee Westland, Northeastern Mindanao Regional Committee. Dungan usab nilang gisurrender ang usa ka 7.62 mm M14 rifle ug usa ka KG-9 rifle. Nagdesisyon silang mubalik sa sabakan sa gobyerno tungod sa kakapoy, kagutom ug sa walay puas nga opensiba sa mga pwersa sa gobyerno. Nakatakda usab silang makadawat og suporta sa gobyerno pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun iklip. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Maraming salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.